What's up mga lods? Today gagawin ko na yung aking matagal na problema sa motor ko. No? Sa front wheel ko na walang free wheel. Simula nagkabit ako ng Delkivic at saka yung R1 na caliper na mayroong bracket na nabibili yung galing ibang bansa. Wala na siyang free wheel simula nun. Nangyari kasi, nung nagpalit na ako ng yung oil seal, dust seal, tinanggal ko na yung spacer ko dito na 1mm. So, ayun, yung gulong ko bumalik ulit sa walang free wheel. Ganito siya mga lods, walang free wheel. Ayun, nakaangat yan may jack doon sa ilalim. Ayan tigas. So, nung naglagay ako ng 1mm dito, maganda yung free wheel niya. So, ang plano ko ngayon, babawasan ko na lang yung sa may outer tube, yung lagayan ng bracket ng caliper. Ayun. Suggestion din yan ng isa sa mga subscriber ko na dito na lang ako magbawas sa outer tube. Oo nga naman, mas madali nga naman. Kasi kung dito ka magbabawas sa mismong bracket na yan, yung silver na yan, mas mahirap siya mga lods kasi buo siya. Samantalang dito sa inner tube, kapiraso lang ganyan lang kung saan lang nakakabit yung tornilyo, mas madali siyang bawasan. Yun, tatanggalin ko lang tong gulong na to. Tapos, mano-mano ko siyang babawasan. Ito yung gamit ko mga lods. Ito, pang kikil. Ito yung ginamit ko ng sa manibela ko. Siyempre, meron tayong liha dito. 80. Meron ding 240. Ayan, ito. Ano ko lang to? DIY ko lang to. Para pantay yung dadaanan nito. Ito muna, magbabawas ako ng mga 1mm tapos kikinisin ko nito. Ayan. So, tanggal muna tayong gulong. Mamaya ko na itutuloy yung video pag magkikikil na ako. Okay, so ito yung sinasabi ko na babawasan ko ng 1mm sa mismong outer tube na kung saan nilalagay yung caliper, yung bolt niya. So yan, babawasan natin ngayon. 1mm lang, okay na yun. Pero kung pwede naman kahit na 1.5mm, okay lang naman. Mano-mano. Alam ko, medyo matagal to, pero kaysa yung gagrinderin ko kasi hindi ko na ako control ang grinder. Ito, kontrolado ko. Kagaya ng ginawa ko sa aking manibela. Yan pwede ko pa siyang sabay kasi nga flat to. Flat yung pangkikil ko. Unti-unti ko siya. Basta't magsakto lang, okay na sa akin yan. Kung tinatanong nyo kung paano kung magbabalik ako ng stock, saka ako na yung problema. Tingin ko mga lods, hindi na ako babalik sa stock na yung mugs Halimbawa masira man yung mugs na to, bibili ako ng mugs ulit, RCD ulit, kaya ito na lang gagawin ko. Mas madali nga ito mga lods kaysa magpaano ka ng bracket kasi ito die-cast lang to. Tatignan nyo mga lods kung gaano ka-effective tong kikil na to. Ganyan mo lang pantay yung kain niya. Madali lang din siyang kikilin kasi die-cast lang. Pantay. Kasi sakop na sakop niya yung bilog. Ginaganyan ko lang. Tapos magte-testing na tayo. Test fit. Kung ano na ba resulta. Tapos, ito yung pangkinis ko mga lods yung ginawa ko. Liha. Na nasa flat na surface. Yung finishing. Sabay din yan. Kasi flat na flat to. Ayan. So, magte-test muna tayo. First check. Nakabit ko na. Ayan na, nagkaroon na siya ng free wheel. Pero, tingin ko kulang pa. So, dadagdagan ko pa yung bawas. Preno. Kanina, di ba? Ang tigas. Ngayon, meron na Ayan Pero, kulang pa siya. So, babawasan ko pa siya. Meron akong indicator dito kung hanggang saan. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Medyo malaki pa ang kulang. Kasi ito, pagka gitnang-gitna na, kung makikita nyo yung distribution ng pad, dapat gitna dito gitna dito sa puwang na to. Yan, so, konti pa. Dapat pantay yung pagsara ng piston. Yan, so, habulin ko pa yan. Papakita ko sa inyo pagka napantay ko na siya. Alright. Ito na yung gawa ko mga lods. Nagawa ko naman na siya. Hindi nga lang talaga 100% na free wheel. So, kahit pa paano may free wheel na siya. Yan. Yan. Hindi kagaya nung una, di ba? Na pigil ito. Yan. Actually, matagal ko siyang nakakuha na maging ganyan. Kasi mahirap talagang i-align tong na to. 4-pot caliper na to. Pahirapan talaga siya i-align. Okay naman na. Nakuha ko naman. Yan May aligas-gas lang ng konti. Pero baka sa brake pad na lang to. Ayoko na siyang bawasan pa ulit kasi kanina naging ganito na Bawas pa rin ako ng bawas. Kikil pa rin ako ng kikil tapos tumigas na naman. Ganun. Bali ako. Hindi lang 5 baklas kabit ako na ito. Ayan bago ko nakuha yan ulit. Bale, ang tansya ko sa natanggal ko is nasa 1.5 mm. Mga ganun. 1.5 to 2 mm yung natanggal ko dito sa aking outer tube.
yung sa lagay ng bolt bago ko nakuha to. Yan, okay na siya oh. Hindi ko kaya kanina talaga na hindi siya magpe-free wheel. So para sa akin okay na to. Nakuha ko na to kanina pa, mag 1mm pa lang yung natatanggal ko is ganito na siya. Kaso dinagdagan ko pa kaya sumikip ulit hanggang sa napalaki ko ng napalaki. Siguro tansya ko nasa 1.5mm hanggang 2mm yung natanggal ko. Nakikil ko hanggang nagkuha ko yan. Tapos mga lods, ang kagandahan nito, pakita ko sa inyo. Ayun na yung caliper ko. Yan, yung kumakaskas dati, di ba? Ngayon ano na yan, medyo malayo na yan. Nasa 1.5mm na yung layo niyan. So, hindi na siya kakaskas. Yan. Ito kasi yung kumaskas dati, yan, natanggal yung pintura. Pintura lang naman yung natanggal sa kanya. Para sa akin, okay na to. Ayoko nang dagdagan pa. Mahirap talaga siyang i-align. Apat kasi yung piston na nagko-compress na ganun. Dalawa sa kabila, dalawa sa kabila. Hindi kagaya ng mga typical na ano natin, caliper, kagaya ng stock, na 2 piston. Ang piston nun nasa kabila lang. Tapos sa kabila, nakaabang lang dun yung isang brake pad. Itutulak ng dalawang piston. Kaya malaki yung ano niya, malaki yung gap niya. Ito kasi dalawa-dalawa, magkabilaan ang nagtutulak ng brake pad. Kaya yun, sobrang liit lang talaga. As in, saktong-sakto lang talaga yung ito, disc. Ngayon, mahirap siya i-align. Swerte mo na kung makuha mo yung 100% na alignment niya. Ako, eto, parang nasa ano lang to, 80% yung alignment. Pero okay na siya, kahit pa paano. Goods na yan para sa akin. Baka brake pad na lang yan dahil nga iba na naman yung position niya. Titignan ko na lang kung mas umokay pa to habang ginagamit. Alright, so yun, sinare ko lang sa inyo mga lods kung paano siya ayusin. So hanggang dito na lang itong video na to mga lods. Recipe sa lahat. Peace. Alright, so ito yung update dun sa pre-wheel ng aking gulong after ilang araw. Mas okay na siya ngayon. Kailangan lang talaga ng panibagong brake-in sa pad. Kailangan lang talaga siyang gamitin muna kasi mag-iiba yung lapat ng brake pad dun sa disc dahil nga kinikilan ko. May chance talaga na mag-iiba. So ito na siya ngayon. Ayan na. Diba? Okay na. Nung una, hindi pa siya ganun ka-smooth kasi nga hindi pa siya nagagamit. Pero nagamit ko na ng mga ilang araw, okay na siya. Oh. Napaka-smooth na. Okay, so successful yung pagbabawas natin. Hindi na rin kailangan ng spacer. Tapos, syempre yung gulong sa fender naka-align na rin. Yun. So, yun lang. Ayun yung solusyon kapag ang inyong caliper ay gumagasgas dito sa mismong spoke ng mags. Yan. Share lang mga lods. Right tip sa lahat. Peace.